Hindi man kakilala at nasa ibang bansa man, hindi nagdalawang isip na tumulong ang isang OFW sa nakita niyang lola online. Ang matanda, nangangayayat na kasi at hindi na raw makabangon ng matagpuan ng kapitbahay nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Payat na payat at nakahiga sa malamig na sahig. Ganito na diskubre sa kanyang bahay ang isang 68-year-old na lola sa Silay City, Negros Occidental noong 1 ng Pebrero. Byuda at walang anak ang matanda na napag-alamang mag-isa na lang doong nakatira. Isang kapitbahay raw ang sumilip sa lagi ni Lola na ilang araw nang hindi lumalabas. Yun pala, 2 araw na siyang hindi makabangon sa panghihina dahil sa kawalan ng makakain. Nababasa na rin sa ulan si Lola dahil sira ang kanyang bubong at wala ring takip ang mga bintana. Isa sa mga agad ng hingi ng saklolo para sa kanya ang OFW pa sa Taiwan na si Shannon. Reach out na naman ako sa pangalawang nag-post na concerned citizen din po. Naawa din yung asawa ko. As soon as possible talaga po nagpunta siya sa house ng matanda. Then ni-rescue po nila muna si nanay. Pinakain na rin po. Sa pakikipagtulungan sa barangay, nasa klolohan si Lola. Pati ang kanyang mga alagang aso ay kinailangang i-rescue dahil hindi rin mabuti ang kanilang kalagayan. So, agad-agad pinapuntahan ko ng BSWs at i-assess yung kalagayan niya. At pagka umaga, nag-coordinate din kami sa DSWD ng Silay City at pina-rescue namin, pinadala sa hospital at ipagamot si nanay. May asawa siya pero namatay na yung asawa niya at wala silang anak. Napag-alamang malnourished si Lola, kaya patuloy ang kanyang gamutan at pagmomonitor. Inaalagaan na rin siya ng kanyang kapatid. Yung mga pambili ng gamot, binibigyan namin galing sa barangay at saka yung DSWD magtulong naman sa kanya. So kung mayroon kayong mga itulong sa kanya, wala namang problema yan. Maaaring makipag-ugnayan sa kanilang barangay o sa kanilang Facebook page ang mga nagnanais magpaabot ng tulong. Sa pamamagitan ng tulungan at bayanihan, kahit malayo o malapit sa Pilipinas, may buhay na naisasalba. Mga kapatid, Mobile Journal Jazz Paredes po, hatid ang Mukan Balita. Usapan pa natin ang bayanihan para sa lola sa Silay, Negros Occidental. Kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. O Jazz, kamusta na ba ang lagay ngayon ni Lola? Paps, no, kung kumpara daw sa nakita si Lola nung araw na yun, nung Pebrero, ay mas mabuti na yung kalagayan ngayon. Although hindi pa natin makumpirma kung ilan ba yung timbang na dagdag sa kanya. Ngunit ngayon na dahil nakakakain na siya, ay makikitang mas masigla at mas maaliwalas na yung kanyang itsura. At although hindi na daw talaga siya nakakalakad, Paps, nakakabangon na siya sa tulong ng kanyang kapatid na kung saan kasama niya ngayon sa ospital. Pero ayun nga, Paps, no, sa ngayon naman patuloy daw yung kanyang monitoring at pagpapagamot sa ospital. Okay, Jazz, si Shannon na nagpasaklolo para kay Lola nasa Taiwan, no? Paano niya ba nalaman ang sitwasyon ni Lola? Actually, Paps, no, si Shannon daw kasi huling umuwi nung December at taga doon din siya sa barangay na yon. At meron siya mga friends, mga residente rin sa kanyang social media accounts at nakita niyang may nag-post na residente ng kalagayan ni Lola at agad-agad daw niyang minessage at humingi siya ng update kung kamusta na dahil nga nag-aalala siya at gusto niyang magpaabot ng tulong at nagkusa na rin siyang i-post para at least kahit papano kung may mga gustong magpaabot ng tulong mabigay agad kay nanay, Paps. Jazz, bakit hindi raw nag-atubili na mag-abot ng tulong itong si Shannon gayong hindi naman niya kakilala itong si Lola? Ito daw kasing si Shannon, Paps, no, talagang laki siya sa lola, kaya malapit yung kanyang puso sa mga matatanda at kaya naman nung nakita niya talagang ganun na yung kondisyon ni nanay ay hindi na siya nag-atubiling tawagan din yung kanyang asawa dahil parehas sila na malapit nga sa matanda. Tumulong na silang mag-asawa kahit malayo siya, ito yung kanilang paraan para matulungan siya. Jazz, yung kapitbahay ni Lola, no? Paano niya natunugan na hindi na pala maganda ang lagay ng matanda?
Ang totoo kasi niyan, Paps, noong November daw ay nangihingi na daw talaga ng pagkain si nanay. At noong mga panahon, nakakalakad pa daw siya. At noong mga sumunod na buwan, hindi na raw nakakalakad si nanay. At yung kanyang mga kapitbahay, nagtutulong-tulong na lang at voluntaryong dinadalan si nanay sa kanyang bahay ng pagkain. Pero nito ngang nakalipas yung 2 araw, nagtataka sila, ay parang bukod sa hindi na nakakalakad si nanay, hindi na siya bumibisita sa mga bahay-bahay, parang walang nagbibigay. Parang naisip nila na parang walang paramdam nga si nanay. At yun na nga, yung kanyang kapitbahay, bibigyan na rin siya ng pagkain, chinek na, at doon na nakita yung kalagayan ni nanay noong mga panahon na yun, Paps. Jazz, may plano na ba kung saan mapupunta itong si Lola kapag nakalabas na siya ng ospital? Sa ngayon, Paps, no, yun din yung pinoproblema ng kanyang pamilya dahil nga wala nang asawa si nanay, namatay na yung kanyang asawa at wala rin siyang anak. May mga kapatid siya, ngunit hindi rin able na sustentuhan yung mga pangangailangan ni nanay. Ngunit ang pagkakakwento sa akin, nung naka-uploader, nakausap daw niya yung kapatid, ay pupunta rin daw yung ibang mga kapatid ni nanay ngayong linggo upang pag-usapan yung magiging patutuluyan ni nanay sa mga susunod na araw kapag nakalabas na siya ng ospital, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.